tuloy-tuloy po yung pagpo-promote ni PBBM sa eventual na giyera eh. Ito po ay balita sa ANC. Ito po yung English version ng ABS-CBN. Marcos PH must prepare as external threats grow. No? Alam po ninyo, Mr. President, no? Mas masarap pong pakinggan kaysa yung sinasabi ninyong PH must prepare as external threats grow. Mas masarap pong pakinggan para sa aming mga Pilipino na ginagawa ninyo yung lahat ng inyong kakayahan. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ito pong si Pangulong Marcos na nagsasabing maghanda daw po ang Pilipinas, dapat daw po maghanda ang Pilipinas sa external threat, no? Talagang tuloy-tuloy po yung tuloy-tuloy po yung pagpo-promote ni PBBM sa eventual na giyera eh. Ayaw naman po natin maganap yan, no? Ewan ko ba kung bakit po yung ating presidente mismo ang gustong-gusto tayong saksak diyan sa na yan. Makipag-usap po kayo. Okay. At pag-uusapan din po natin, ito pong si Abe, no? Kahit hindi niya po naiintindihan yung sinabi ni BP Sara, tumitira po. Ibang klase talaga to si Mike Abe. Mike Abe, lapit mo nga ulo mo, Mike Abe. Medyo may nalilihis ng konti yung mga buhok-buhok natin dyan. Okay. Hanggang dito. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, headline po to ng mga ilang araw na, no? O kahapon, tsaka ngayon. Grabe po tong ang ating pong pinakamamahal na Pangulo, no? Ang sinasabi niya po, yun na nga, no? Ito po, Marcos, PH must prepare. Ito po ay balita sa ANC. Ito po yung English version ng ABS-CBN. Marcos, PH must prepare as external threats grow. No? Alam po ninyo, Mr. President, hindi po pinopromote yung digmaan. No? Kayo lang po yata yung nakikita namin. Ito po, pinapasadahan ko ito po ay Chinese territory tong Hong Kong. Pinapasadahan ko po to kasi libre po dito kaya okay yung yung mga tao rito sa pagbabasa eh. Libre po yung mga dyaryo dito. Humihingi nga ako ng dyaryo. Humihingi nga ako ng dyaryo sa nagbibigay ng dyaryo yung Chinese. Sabi, English? No, not. Sabi niya, doon daw ako manghingi doon sa kabila. Pinapasadahan ko kung pinag-uusapan ba sa mga Chinese territory ang Pilipinas, no? Na yung mga sinasabing external threat. Wala naman po. Actually, tayo lang po yung nag-iingay dyan na may external threat tayo. Para naman pong hindi naman tayo pinapansin. Para naman tayong nagpapapansin. Kung mayroon pong magaganap, no, ay yung China po at Taiwan. Kasi po, teritoryo nila yun eh. Di po ba? Tayo, kumbaga, salingkit lang tayo eh. Saling pusa. Na ang hilig-hilig nating, siyempre, kakagatin po yan ng kakagatin po yan ng foreign press. Kakagatin po yan ng yung mga press natin na sabik sa mga ganyang balita. Alam po ninyo, Mr. President, no? Mas masarap pong pakinggan kaysa yung sinasabi ninyong PH must prepare as external threats grow. Mas masarap pong pakinggan para sa aming mga Pilipino na ginagawa ninyo yung lahat ng inyong kakayahan bilang presidente ng Pilipinas para makipag-ayos sa China. No?
Kapitbahay po natin yan. Di po ba? Mas masarap pong pakinggan yun na binubuhay natin, ang pakikipagkaibigan natin, kung ano man ang aming hindi pagkakaunawaan ay madadaan namin yan sa mabuting usapan. Kasi sa totoo, Mr. President, kung talagang pinaghanda mo yung tao, dapat may mga guidelines ka na ano yung gagawin. Katulad po sa ibang bansa, alam po nila yan. May mga sirena po, no? Meron pong pagka inatake tayo, maririnig nyo, 3 sirena. Punta na kayo sa mga ilalim na mga bahay ninyo. O kung saan pa man. Para pong mga lindol. Alam nyo, nung panahon po ni Pangulong Duterte, miski mga lindol, kompleto po. Merong mga evacuation center. Handang-handa po ang Pilipinas sa eventual na lahat ng kaganapan. Pero kayo pinaghahanda nyo sa salita lang. Dakdakan lang. No? Tayo'y maghanda mula sa external threat. Ano pong gagawin ng paghanda? Sa ibang bansa po, alam po nila. Israel, alam po ng mamamayan na Israel kung anong gagawin. Huwag po natin pangunahan ng mga yabang, no? Wala naman talaga tayong panama. Na ano? Sa totoo lang, kung meron po yan yung mga sinasabi ninyo, mababalita man lang yung balita man lang sana yan. Hindi po tayo ano po tayo para tayong kati sa likod na hindi makamot-kamot. Ganun lang po. Hindi ko po kayo kinakantsawan dahil kayo po ang presidente namin. In fact, hindi ko po sinasang-ayunan yung ginagawa sa atin diyan sa West Philippine Sea. Pero mas masarap pakinggan bilang pinuno ng bansa sa araw ng kalayaan. No? Kasi ang binabanggit nyo, dapat ipaglaban natin yung nakamit nating araw. Hindi po ba maganda po na mapakinggan na pinangangalagaan namin yung kalayaan namin kaya tayo ay nakikipagkaibigan sa lahat ng ating mga kapitbahay na bansa? Kung anumang sigalot ay pinag-uusapan namin bilang mga world leader, mas masarap po yun. Mas masarap pong pakinggan yun. Wag sana yung meron kasi silang na gusto daw ng mga tao yun. Yung dahil meron daw survey na nagpapakita na 73% ay sumusuporta. Tinanong nyo ba kung gusto nyong makipagdigmaan? Malamang hindi yun ang tanong nyo. Di ba ba? Malamang hindi yun yung tinanong. Kasi pag ang mga tanong po sa survey, kita nyo pag ang tinanong mo hindi halimbawa, gusto mo bang ipagtanggol ang Pilipinas mula sa mga mananakop? Puta, baka 98% sumagot niyan. Oo. Pero itanong mo direkta, gusto mo bang makipagdigmaan tayo ngayon? O malamang yan, 80% ayaw. Yung 20% kayo lang, gusto nyo yun. Opo, nasa Hong Kong po ako. Okay.